pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Noong dekada 70 habang umiiral ang martial law sa Pilipinas, mahigpit namang namumuno sa Cambodia ang Khmer Rouge. Isang rehimeng kumitil ng tinatayang milyong-milyong Cambodian sa isang genocide. Sa ilalim ng pamumuno ni Pol Pot at ng iba pang leader ng Communist Party, ang mga mamamayan, lalo na ang mga profesional, ay sapilitang inilikas mula sa syudad at pinagtrabaho sa bukirin. Ang sinumang tumutol ay pinapatay. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nakaranas ang bansa ng gyera mula sa mga puwersang nag-aasam ng kapangyarihan. Hanggang sa lubusang makalaya ang Cambodia noong 1996. Matinding hirap ang dinanas ng mga Cambodian sa kanilang kasaysayan. Ngayon, kasama ng isang Pilipinong gumagawa ng reforma sa bansang ito, papasukin ko ang Cambodia. Nandito na kami ngayon sa Battambang. 2 taon nang nakalipas mula nang unang magpunta si Kuya Ben sa Cambodia para tumulong sa bayan ng Battambang. Volunteer si Kuya Ben mula sa VSO Bahaginan, isang NGO na nagbubuklod sa mga volunteer at mga samahan, komunidad o ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang problema ng mga marginalized sector. Okay, dito na tayo. Ngayon, babalik siya para tingnan kung nagtagumpay ang kanyang pagsisikap. Wala kasing direct flight papunta rito mula sa Maynila, kaya nagpapalit-palit kami ng eroplano hanggang makarating dito. Halos buong araw yung biyahe namin. So anong pakiramdam nyo na nakita nyo na yung lugar ulit? Surprise ako ang bilis ng development dito sa Battambang. Yung huli ko sing punta rin dito sa Cambodia, natatandaan ko yung land travel na talagang sobrang hirap. Pero ngayon, mula sa airport papunta rito sa Battambang ay paved na yung kalsada. Oo, wala na tayong makikita mong malaki na yung development dito sa Cambodia. So, andito na kami sa hotel. Isang buong araw na biyahe yung aming binuno. Makarating lang dito. Ayos, hotel. Ang Battambang ang pangalawang pinakamalaking bayan sa Cambodia. Ngunit gaano man ito kalaki, may tuturing pa rin itong isang probinsya. Sa katunayan, ito ang rice bowl ng bansa. Bago namin puntahan ang project site, pinatikim muna ako ni Kuya Ben ang pagkaing Cambodian. Water snake, ahas, And this one, na maliit. snake. Ito talagang marami dito sa Cambodia. Mga nakikita to sa mga pilapil. Nakikita mo yung isang buong ahas talaga siya. Kinoil. So, ang pagkain nila dyan, i-unwrap lang yung coil niya, kakagatin na lang, crunchy. Ito rin yung mga kinakain ng mga Cambodians noong panahon ng giyera. Meron pa palang daga doon eh, isa. Okay. Hanggang ngayon, sinaserve pa rin nila ito at delicacy na siya. Kinakain na ng mga tiga rito. Tikim tayo ng isang cricket. Bon appetit! Ay, sarap. Sarap. Very good! Good! Sa Pilipinas kasi, may nakain na akong ganito, pero mas malinis siya. Dito, buong buo talaga. Pati yung ulo kasama, pati yung mga paa kasama. Ayos. Yung ahas naman. Di rin. Sa aming paglilibot sa business district ng Battambang, larawan pa rin ito ng isang naghihikahos na bansa. Network also, ganun. So you see the name. Dito sa opisina ng Krom Aktiwat Pum o Group for Village Development,
Nakilala ko si Reth, isang Cambodian na pumalit kay Kuya Ben bilang consultant ng mga NGO at ng mga magsasaka. So you can see, he is a typical office of NGO. So I think we had to remove our shoes. Jimraksu. Okay, how are you? Ipinasa ron ni Kuya Ben ang kanyang mga nalalaman kay Reth. Before Ben came to help you to volunteer in Cambodia, what was the setup in your organization? We work directly with the community also. But the strategy of working there, mostly some part is development and some part is relief or we provide them things. Ang grupo ni Reth ang sumusuporta sa mga komunidad dito sa Battambang upang maibalik ang kalidad ng pamumuhay na nasira noong panahon ng giyera. When the band come to our organization, he has an idea that it would be good if this association will be transformed into the CBO. His idea is very good. If we practice to implement a CBO, it would be good for the community, and also if the CBO are grow enough, they can play the role for a stronger civil society. Dahil sa magandang kinalabasan ng pagpupulong, excited na kaming makita ang project site. Habang kami bumabiyahe, nadaanan namin ang ilang biktima ng landmines. So is it easy to remove?